Sabihin po niya sa iyong katabi, congratulations! Congratulations! Pumasa ka sa araw na ito. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon at pabor na ngayon ay marinig namin na napakaraming ginawang tulong sa ating mga kapatiran. Kaya salamat sa pabor. Sabihin niya po niyo, salamat sa pabor. Salamat sa pabor. Panginoon. Ito pong aking susing ito ay continuation lang po yung A Journey of Faith and Miracles that vitally affects you today. At hahapyawan ko lang po itong living by faith again. Tingnan po natin sa Joshua 1 verse 8. Sunod na lang po kayo. Ang aklat na ito ay kautusan. Ang aklat na ito ay kautusan. Ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat ngayon gayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. At kung magkagayon, magtatango ka ng mabuting kawakasan. Purihin natin ang Panginoon. When the children of Israel left Egypt, alam natin, noong ang mga Israel ay naligtas sa mga Ehipsyo, it was because they had begun living by their faith again. As a result, the Most High God caused a continuous stream of miracles to flow into their lives again. Naranasan nila na matakasan nila sa pagkakaalipin. In their struggle to travel across the desert and wilderness, at sa kanilang pagtakas, nakalaya sila ay sa kanilang pagkaalipin nila. At sa kanilang pagtakas, hindi nila alam kung saan sila paparoon. Subalit may pangako ang Diyos sa kanila. May pangako ang Diyos sa kanila. In their struggle to travel across the desert and wilderness, in their 40 years journey to the land of Abraham. As long as they look to God as their source, kinilala nila na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Every spiritual needs was met. Every emotional, physical, and financial need was met. Naranasan nila ang pagpupuno ng Panginoon sa kanila. When Moses' time with them was completed, they were not left leaderless. God has a successor. Sabihin niya po niyo, God has a successor. God has a successor. Hindi mauubusan ng Diyos ng mga maglilingkod sa Kanya. Moses said, train Joshua in the faith of Abraham and to trust God as his source system, financial system, blessing system. And Joshua accepted the training and prepared himself. Tandaan natin, ang Diyos ay, sabi nga, many are called, but few are chosen. May nananatili at iyon ang pinili ng Panginoon. Joshua accepted the training and prepared himself. Na kung saan, sabi nga ni Oral Roberts sa kanya, maraming nagtatanong. Many times I'm asked, who will succeed me in this ministry of taking God's healing power
to this generation. Sabi niya, tatlo lang ang kanyang sinasabi lagi. Una, God has shown me that success without a successor is failure. Success without a successor is failure. Pangalawa, it's my business to believe that and obey God to preach, teach, and pray for the sick and train others ready na kung saan ay susunod sa yapak ng Panginoon. Na-train ni Moses si Joshua, si Joshua. God has promised me that as I raise up my student at Oral Roberts University. Tandaan natin, si Oral Roberts, paano siya namuhay ng may pananampalataya. Sinimulan siya sa wala. Subalit ang pananampalataya na nagmula sa kanya, yun ang naghinga sa kanyang nag-stir up sa kanyang kaloob-looban. Dahil ang pangako ng Diyos ay kanyang hawak-hawak. Subalit, bakit the children of Israel were so like, bakit nag-captive again ang mga Israel? Bakit sila'y natatalo sa pakibakan? The children of Israel were so like us, so human, with their God-given power of choice. Tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng sariling pagpapasya. Hindi tayo nilikha ng Diyos na tayo maging robot. Subalit sa ating pagpapasya. Joshua called them together. Choose ye this day whom ye will serve. Sino ang iyong paglilingkuran? Ang ating Panginoon ba? Tingnan po natin sa Joshua 24:15. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng iyong mga magulang sa dako roon ang nangilog, ang Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain mula ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking buong sambayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Katulad ni Abraham, maglilingkod kami sa Panginoon. Naniniwala ba kayo that again they choose to stop believing God? Ang tao ganito, matapos makita nila ang mga dakilat himala na ginawa ng Panginoon, nalilimutan nila kung sino ang source ng kanilang buhay. Nalilimutan nila ang source na gumawa sa kanilang buhay. Nagaya ng ating mga graduates, sabi nga ni Pastor Hilaire, makamit man ninyo ang pinakamataas na parangal. Manatili pa rin tayo mapakumbaba. At kilalanin natin ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng karunungan, ng pabor, bakit tayo ay nariyan sa sitwasyon yan. Kaya nga sa ating mga anak, lagi natin paalalahanan, always stay your foot on the ground, humility, taglayin niyo ang kababaang po, masilayan sa inyong buhay na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay kasama-sama ninyo. Again, they choose to stop believing God as the Most High God, possessor of heaven and earth, delivered from all our enemies, and multiplier of every seed sown by faith. Nalimutan nila yon. Nalimutan nila yon. Bakit sila? Bakit sila ay nabibihag? Nabihag sila ng mga ano-anong bagay. Tandaan natin, withholding from God prevents our miracle harvest. Kapag nilimutan natin ng Diyos ang pinagmumulan
na lahat na sa atin. Hindi natin kinilala siya. Tandaan natin, ang pagpapala ay hindi natin mararanasan. Nakatulad ng mga susi na ating pinag-aaralan, kapag ikaw ay may hinangin sa iyong puso, tandaan natin, hindi mo mararanasan ang biyaya ng Diyos. As long as alasin mo ito sa iyo, tsaka mo palang mararanasan, Panginoon, patawarin mo ako. Nakatulad ng ating kapatid na si Ate Kat, nung siya'y nagpatotoo, punong-puno siya ng galit sa kanyang gero. Umiiyak siya sa Panginoon. At buti mayroon tayong kapatid na si Karen, na laging gumagabay, nagpapayo ng tama according sa salita ng Diyos. At ayun po, ilakaran, sinunod niya. Nalisin ang galit, alam niyo po ba, nung inalis niya ang galit, naranasan niyang pumasa. Hanggang may mga bumabara sa atin, hanggang may kasalanan, hanggang may mga negative, kailanman hindi natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Malibang isuko natin ito sa Kanya, tsaka pa lamang natin ito mararanasan. Ang lahat ng pagpapala na nais ng Diyos na maranasan natin. Purihin natin ang Panginoon. Today as I deal with thousands of people, both individual and as a group, I see the same pattern. They get stirred up. Sa una, masaya. Masayang nagbibigay. Subalit, dumating ang pagkakataon, dumating ang mga pangyayari sa buhay. Dumating ang struggle, dumating ang problema. Dali-dali nilang nawawala ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Nalilimutan nila ang source. Nalilimutan nila ang Diyos ang daan. It is the way, the truth, and the life. Nothing is impossible with God. Nakatulad na sa dalangin ni Ate Maura, walang imposible sa Diyos. Sabihin niya po niyo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. They get stirred up to believe that God soon they begin to know Him as their source of total supply. Nalimutan nila na ang Diyos ang supply ng lahat. Nasa una nga, they begin to joyously plant their seed of faith. Masayang nagbibigay. Eventually, nababawasan hanggang sa nalilimutan na nila. So the seed, tandaan natin kapag tayo nagasik ng bini, ang Diyos ang magpapatumbo nito. God grows it. They begin reaping miracle, harvest of blessing in every area of our life. Na sa ating pag-asik ng bini sa tamang lupa, alam natin tayo ay umaani. Umaani tayo. Dahil ito'y naranasan natin. At sa mga hindi nakakaranas pa, subukan niyo ang Diyos. Sabi siya, hindi siya tao na magsisinungaling, di anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya isasagawa? Ang lahat ng pangako ng Diyos sa ating buhay ay gagawin niya sa atin. Purihin ang Panginoon. Then they get involved with the man's system and forget God as their source system. Nalimutan nila na ang Diyos ay financial system. Siya nagpapala. So they begin to break their giving rhythm. Nawawala na yung pag-asik. Nawawala na yung pagbibigay. Kaya sabi nga, it doesn't seem to bother them until they run into their real problem again. Kapag tumating ang pagsubok sa buhay, kapag tumating ang problema, pangyayari, na alam mong wala kang masusulingan, sasabihin mo sa Panginoon, why doesn't God help me?
hindi ako tinutulungan ng Panginoon. Subalit tayo mismong tao ang may problema. Bakit nalilimutan natin ang pagbibigay sa Panginoon? Walang mararamihin ng Panginoon kapag inalis natin ang pag-aasik. Ang Diyos ang nagpapatubo at nagpaparami ng bini na ating inaasik sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Forgetting the name Rob. Kailanman hindi natin mananakawan ng Diyos. We cannot outgive God. Hindi natin malalampasan ng Panginoon sa pagbibigay. Tayo pa mismo ang nakakakuha sa Panginoon. Tayo pa mismo nakakakuha sa Panginoon. God has nothing to multiply back. It gives the devil a foothold. They live again. Binibigyan natin ng diablo ng puwang sa ating buhay. Kapag naputol ang pagbibigay natin sa Panginoon, wala nang tatakip, wala nang magsishield sa atin sa gawa ng diablo sa ating buhay. Ang ating pag-asik at pagbibigay, ito ang magsishield sa atin sa gawa ng diablo sa ating buhay. Ito ang nag-iingat sa atin. Ito ang katwirang ginawa natin sa Panginoon. He is our source system, only one who gives us financial blessing system. That works in a blessing system that blesses us and make us a blessing. Wala na siyang pararamihin kapag pinutol natin ang pagbibigay sa Panginoon. Kailanman wala nang patutubuin ang Panginoon sa atin. At hindi na tayo magiging pagpapala sa ating kapwa sa marami. God is our source in every way and in everything. Tandaan po natin, sabihin nga po natin, God is our source. God is our source. In every way and in everything. Maniwala lang tayo. Maniwala lang tayo at sumampalataya. Why Israel became a defeated people? Bakit daw ang mga Israel ay mga talunan? Dahil, sabi nito, without God as their deliverer was invaded by every armies, which had been easy to defeat before. Mary, a child of God, once serving God, blessed by Him, was become such a part of the world system. Makikita natin kapag ang isang tao, nakita natin, sabi rito, siya ay nagsilbi sa Panginoon. Naglingkod tayo sa Panginoon and eventually, nawala siya. Pinutol niya ang kanyang pag-asik. Pinutol niya ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At makikita natin sa taong na yon, sabi rito, that you cannot distinguish. Hindi na makilala, siya ba'y anak ng Diyos? Siya ba'y lingkod ng Diyos? Bakit ganun ang kanyang pag-uugali? Bakit maraming why? Kapag nilimutan niya ang Diyos, wala yung pakikipag-ugnayan, intimate relationship with God, yun po ang pinakamahalaga. Nakatulad ng ginawa kay Josue. Day and night, inaralan niya ang salita ng Diyos. Kaya nga, this is such a loss to God and to the person who does it, because God can no longer bless him and make him a blessing. Kailanman ang lumayo sa Panginoon, hindi na siya magiging pagpapala sa marami. Ano ang daan? Sabi sa awit, God is a waymaker. Waymaker.
a promise keeper. The only way is God's way. When water is cut off at its source, you cannot get water. Tandaan natin ang gripo. Kapag nalagot siya sa connection ng tubig, may tutulong pa bang tubig sa gripo? Wala lang po ano. Water symbolize, ito ang sumusimbolo sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay nalagot sa Panginoon, kailan makikita natin ang kamay ng Diyos na hindi natin mararanasan. When water is cut off at its source, you cannot get water and you cannot live without water. Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. At maging tayo sa Panginoon kung tayo ay lagot ang connection natin sa Panginoon, kailanman ang ating mga gawa ay hindi natin malalaman. The same is true of God when you cut yourself of Godhead. You will not know who God is, nor will you know who you are. And you will stop your giving and living. Na kapag tayo ay pinutol natin ang connection natin sa Panginoon, kailanman, sabi niya, unti-unti, hindi na natin malalaman, ano ba? Bakit ang mga tao ay nagiging talunan? Dahil sila ay umiwalay sa Panginoon. The same is true of God when you cut yourself off from Him. Despite you can claim to be religiously, you will not know God who is. Kailanman hindi mo makikilala ang Panginoon. Na source na lahat ng ating ng lahat sa atin. This is what happened to most of the chosen people of God. After He enabled them to return to Jerusalem. When His house was restored and He waited to bless them, they were no longer in position to receive His spiritual, emotional, physical, and financial blessing. Is it too late for you? Huli na ba ang lahat para sa atin? Sabihin niya po niyo, no. 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 It's not too late. It's not too late. If you start acting on your faith Your faith now, now. purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, ang Diyos ay napakabuting Diyos na patuloy na inaabot tayo sa ating mga kahinaan. At sabi, hindi huli ang lahat. Na katulad ng kanyang salita, kung ipapahayag natin ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, tayo kanyang patatawarin. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga, in sum up, you have the God-given power of choice. Kaya piliin natin ang ating Panginoon. God, and you are choosing God. Sabihin natin, we are choosing God. We are choosing God. Then God's financial system will still work for you today. Sabihin nga po natin, God's financial system will still work for you today. Tandaan natin, you cannot live without God as our source. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Panginoon sa ating buhay. It's not too late if you start acting on your faith. Now, purihin ang Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng mga susi na binibigay sa atin ng Panginoon, ang paglalakbay ng may pananampalataya at mga himala, ito ang makatutulong sa ating buhay. Kaya nga po yung mga susi na ating pinag-aaralan, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon upang ito ay ating palakaran. Ang unawa, ang kausay ng pag-iisip ay patuloy na pagkaloob niya sa atin. Purihin ang Panginoon.